Kai Express, mainit na naman ang pangalan ni Kai Soto dahil habang wala pang official na announcement na may NBA contract ni siya, may isang angle na pwedeng pag-usapan ng seryoso. Ang posibilidad na maging interesting fit siya sa Philadelphia 76ers kung Exhibit 10 or training camp opportunity ang pag-uusapan. Malinaw muna tayo, hindi pa ito confirmed signing, pero dito nagiging intriguing ang usapan. Ang Sixers ay isang team na may superstar center na si Joel Embiid. Pero alam din ng lahat na kailangan nila ng insurance, depth, at murang big man na pwedeng subukan sa camp. Sa ganitong sitwasyon, doon pumapasok ang pangalan ni Kai bilang isang 7'3" center na may international experience, rebounding, passing touch, and rim presence. Hindi ito automatic NBA roster spot, pero ang Exhibit 10 contract ay hindi rin basta-basta. Ito ang klase ng deal na pwedeng magbukas ng pinto sa training camp, G-League pathway, bonus opportunity at chance na makita ng NBA team kung kaya mong sumabay sa system nila. At para kay Kai, malaking bagay ito na matapos ang kanyang productive stint sa Japan, mas mature na ang katawan, mas sanay na sa pro game at mas malinaw na ang role niya, rebound, protect the rim, screen, pass, and be a tall target inside. Kaya ang tanong ngayon, kung naghahanap ang 76ers ng low risk, high upside big man, bakit hindi subukan si Kai Soto? Kai Express, ito ang klase ng balita na dapat nating hawakan ng tama. Hindi tayo magsasabing confirmed kung hindi pa confirmed, pero hindi rin natin pwedeng balawalain ang opportunity and possibility, lalo na kung titingnan ang sitwasyon ng Philadelphia 76ers ngayon. Ang Sixers ay hindi ordinaryong team. May Joel Embiid sila, isang elite big man, MVP caliber, at kapag healthy, isa sa pinaka-dominanteng center sa buong NBA. Pero yon din ang malaking tanong palagi sa Philly. Health, depth, and insurance. Kapag ang team mo ay built around a superstar big man, kailangan mong siguraduhin na may sapat kang katawan sa ilalim. Hindi pwedeng puro guards, puro wings, puro scoring lang. Kailangan may big bodies ka sa practice, sa camp, sa G-League system, at sa emergency depth. At dito nagiging interesting ang pangalan ni Kai Soto. Hindi natin sinasabing papalitan ni Kai si Embiid. Hindi yon ang usapan. Ang usapan dito ay kung pwede ba siyang maging developmental big, camp body with upside, or G-League project na may legit size and international experience. At sa NBA, malaking bagay ang ganoong profile kapag Exhibit 10 ang pinag-uusapan. Ang Exhibit 10 contract, mga ka-express, ay hindi guaranteed NBA dream agad. Pero ito ang isa sa pinaka-realistic na entry points para sa mga player na gusto makapasok sa NBA system. Usually, dinadala ka nito sa training camp. Doon susukatin ang conditioning mo, physicality mo, decision-making mo, defensive positioning mo, at kung kaya mo bang intindihin ang NBA speed. Kapag hindi ka nakapasok sa final roster, pwede kang ma-assign or ma-encourage papunta sa G-League affiliate at doon magsisimula ang tunay na grind. At para kay Kai, hindi na siya yung raw prospect lang na puro height ang dala. Sa Japan, pinakita niya na kaya niyang mag-produce. Kaya niyang maging target sa pick and roll. Kaya niyang magpasa mula sa high post. At higit sa lahat, may improvement na siya sa katawan at sa maturity ng laro. Hindi man siya explosive tulad ng ibang NBA bigs, may iba siyang value. Height, touch, timing, and passing feel. Kung ikaw ang 76ers, bakit mo siya titingnan? Simple. Low risk siya kung Exhibit 10. Hindi mo kailangang bigyan agad ng major roster commitment. Pero makikita mo siya sa camp. Makikita mo kung kaya niya makipagsabayan kina Embiid, Bona, Hukporti, Broom, at iba pang big sa system. Makikita mo kung kaya niyang magiging vertical threat. Makikita mo kung kaya niyang mag-defend ng hindi fouling machine. Makikita mo kung kaya niyang gumalaw sa NBA spacing. At dito papasok ang pinaka-importante. Kai does not need to be a star immediately. Ang kailangan niya maging useful. Kung kaya niyang mag-rebound, mag-screen ng matigas, mag-protect ng rim, at magbigay ng smart pass sa short roll, meron siyang dahilan para manatili sa radar ng NBA teams. Kaya kung 76ers man ang maging angle, hindi ito dapat gawing fantasy. Dapat itong gawing basketball discussion. Philly needs depth. High needs opportunity. Exhibit 10 is exactly the type of bridge where both sides can test each other without heavy risk. At mga ka-express, minsan sa NBA, hindi kailangan ng malaking announcement agad. Minsan, ang kailangan mo lang ay isang camp invite, isang strong scrimmage, isang magandang preseason moment,
at isang coach na makikita ng value sa ginagawa mo. Doon nagsisimula ang pinto. Doon nagsisimula ang chance. Kaya ngayon, habang wala pang official confirmation, ang tama nating sabihin kay Soto to the 76ers is not yet a done deal. Pero as an Exhibit 10 possibility, interesting, realistic enough to discuss. At kung mangyari man, malaking hakbang ito sa patuloy na NBA dream ng pinakamalaking basketball hope ng Pilipinas. Mga ka-express, kung titingnan natin ng mas malalim ang 76ers angle, ang pinaka-importante dito ay hindi lang kung kailangan ba nila ng big man. Ang mas malaking tanong, ano ang klase ng big man na pwedeng maging useful sa system nila? Dahil sa NBA ngayon, hindi na sapat na matangkad ka lang, hindi sapat na kaya mong tumayo sa ilalim. Kailangan marunong kang mag-screen, marunong kang gumalaw sa spacing, marunong kang magbasa ng pasa, marunong kang mag-defend sa pick and roll, at higit sa lahat, hindi ka dapat maging liability kapag mabilis na ang laro. Dito susubukan si Kai Soto kung sakaling mabigyan siya ng Exhibit 10 opportunity. Ang Sixers ay may superstar center na si Joel Embiid, pero ang mga backup bigs nila kailangang marunong gumanap ng simple pero importanteng role. Hindi sila kailangang maging first option. Hindi sila kailangan gumawa ng 20 points kada gabi. Ang kailangan, solid minutes, matalinong positioning, rebounding, rim protection, and discipline. At dito may dahilan kung bakit interesting pa rin si Kai. Sa Japan, nakita natin na hindi na siya yung dating prospect na puro potential lang. Mas sanay na siya sa physical pro basketball. Mas composed na siya kapag may bola. Mas marunong na siyang maghanap ng teammate kapag may double or pressure. May passing touch siya na hindi normal para sa isang 7'3". Kapag nasa high post siya, kaya niyang magbigay ng hand-off, short pass, or kick-out. Sa modern NBA, malaking bagay yon dahil ang big man ngayon ay hindi lang tagatapos. Minsan siya rin ang connector ng offense. At kung 76ers ang usapan, lalo itong magiging matindi. Dahil kapag nakasama mo sa camp ang team na may elite big man culture, araw-araw kang masusukat. Sa practice pa lang, malalaman agad kung kaya mong tumayo sa harap ng mas malalakas, mas mabilis, at mas athletic na players. Doon hindi pwedeng highlight lang. Doon kailangang habits, kailangan ng stamina, kailangan consistency. At mga ka-express, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa sarado ang pinto. At hanggat may team na naghahanap ng size, upside at murang developmental big man, mananatiling relevant ang pangalan ni Kai Soto sa NBA conversation. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, hinulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.